Mike Brown nag-warning sa NBA. Ngayon lang daw ito nangyari sa finals. 24 free throws sa second half. Walang magaganap na koronasyon ng Knicks sa New York ngayong linggo. Katulad ng ginawa nila sa Game 1 at Game 2, nakapagtayo ang San Antonio Spurs ng double-digit lead sa unang quarter laban sa New York Knicks ngayong araw. Ngunit sa pagkakataong ito, nauwi ito sa tagumpay. Nakabuo ang Spurs ng 33-21 na kalamangan, ngunit muli itong nabura ng Knicks. Isang team na paulit-ulit nang nakakabalik mula sa malalaking pagkakahuli ngayong postseason. Gayunpaman, nakaganti ang Spurs sa ikatlong quarter at napigilan ang huling paghabol ng Knicks upang makuha ang panalo sa Game 3 ng NBA Finals. Sa panalong ito, naibigay ng Spurs sa Knicks ang kanilang unang pagkatalo matapos ang 13 consecutive wins sa playoffs. Nabawasan din ang agwat ng New York sa serye sa 2-1 sa harap ng masiglang Madison Square Garden crowd na umaasang masasaksihan ang ikatlong panalo sa 4 na larong championship sweep. Sa halip, nakatiyak na ngayong babalik ang serye sa San Antonio para sa Game 5. At hindi na gaanong nakakatakot para sa Spurs ang pag-ahon mula sa 0-2 sa sarili nilang home court sa isang mainit at pisikal na laban na may ilang matitinding foul. Nalampasan ng Spurs ang walang humpay na pag-atake ng Knicks na nagbunga ng 42 points sa ikalawang quarter. Ang depensa ng San Antonio na pinamunuan ni Victor Wembanyama ang naging susi matapos ang halftime upang ihatid ang team sa tagumpay. Nakapag-ipon lamang ang Knicks ng 47 points sa kabuuan ng second half habang nabura ng Spurs ang 64-57 na pagkakahuli nila sa pagtatapos ng first half. Si Wembanyama, nakagagaling lamang sa isang malaking pagkakamali sa finals na maaaring makasapaw sa kanyang kahangahangang batang career, ay nakabawi at pinangunahan ang opensa ng San Antonio. Nagtala siya ng 32 points, 8 rebounds, 6 assists, 3 blocks at 2 steals sa kanyang pinakamahusay na laro sa finals sa ngayon. Nag-shoot siya ng 11 of 18 mula sa field at 2 of 4 mula sa 3-point line. Nalampasan din niya si Karl Anthony Towns na mas mahusay na naglaro sa unang dalawang laban ng serye. Nagtapos si Towns na may 11 points, 8 rebounds, 3 steals at 2 blocks. Isang balansing performance ngunit isa sa kanyang pinakatahimik ngayong postseason. Kapansin-pansin din ang kakulangan niya ng agresibong pag-atake na ipinakita niya sa Game 1 at Game 2 sa San Antonio. Nang tanungin kung ano ang naging pagkakaiba ng Spurs sa Game 3 kumpara sa kanilang pagkatalo sa Game 2, sinabi ni Wembanyama sa ESPN, "Mas kaunting pagkakamali, mas kontrolado, maliliit na bagay lang. Mas seryoso kami, mas kaunting turnovers. Buong team ang nag-ambag, hindi sumuko ang Knicks ng walang laban." Mukhang tapos na sila nang maipasok ni Stephen Castle ang isang desperadong tres bago maubos ang shot clock upang bigyan ang Spurs ng 7 kalamangan sa huling 2 minuto. Mabilis namang sumagot ang Knicks sa pamamagitan ng tres ni Jalen Brunson, ang kasalukuyang clutch player of the year. Ngunit agad itong tinapatan ni De'Aaron Fox sa isang floater upang ibalik sa 2 posisyon ang lead ng San Antonio. May 12.2 seconds pang natitira. Pagkatapos nito, nagpasok pa ng isa pang tres si OG Anunoby upang paliitin ang lead ng Spurs sa 2. May 9.4 seconds na lamang sa orasan. Ngunit pinatatag ni Castle ang panalo sa pamamagitan ng 2 free throws upang tuluyang selyuhan ang laro. Ang mahalagang tres at mga clutch free throws ay nagtapos sa napakahusay na laro ni Castle na nagtala ng 23 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 block habang nag-shoot ng 8 of 14 mula sa field. Pinangunahan ni Brunson ang Knicks sa pamamagitan ng 32 points, 5 rebounds at 5 assists, ngunit nakagawa rin siya ng 5 turnovers at nag-shoot lamang ng 11 of 25. Samantala, nagtala si Anunoby ng 28 points, 5 rebounds at 5 assists habang nag-shoot ng 9 of 13 na maituturing na pinakamahusay na performance ng isang player ng Knicks sa larong ito. Nagdagdag naman si Josh Hart ng 16 points matapos maipasok ang 4 sa kanyang 7 tres. Para kina Wembanyama at Castle na siyang target ng maling pasa na naging dahilan ng pagkatalo sa Game 2, ang panalong ito ay nagsilbing pagtubos at nagpanatili sa pag-asa ng Spurs na makuha ang kampyonato ng NBA. Makikita rin sa statistics ang kanilang tagumpay. 8 turnovers lamang para sa Spurs kumpara sa 13 ng Knicks. Naging napakahalaga nito sa araw na naig ang Knicks sa rebounding battle, 46-37,
at halos magkapantay lamang ang dalawang teams sa shooting percentage. Nanalo ang Spurs dahil sa kanilang matatag na depensa at mahusay na paggalaw ng bola na nagresulta sa 28 assists mula sa 39 na naipasok na field goals. Nagkaroon din sila ng bahagyang kalamangan sa free throw line, 25 of 32 kumpara sa 18 of 22 ng Knicks. Dahil dito, nagpahayag ng pagkadismaya si Knicks head coach na si Mike Brown sa mga opisyal pagkatapos ng laro. 24 na free throw attempts sila sa second half kumpara sa 8 namin, ani Brown. Hindi ako madalas magreklamo tungkol sa mga referee o sa dami ng free throws ng kalaban. Baka nga nagfa-foul kami, pero nagfa-foul din naman sila. Para sa kanya, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kanyang team sa Game 3 ay ang malaking agwat sa free throw attempts na pumabor sa San Antonio. Hindi ko inakala na makakarating ako sa NBA Finals at makakakita ng isang team na makakakuha ng 24 na free throw attempts sa second half kumpara sa 8 attempts lamang ng kabilang team, sabi ni Brown sa mga mamamahayag pagkatapos ng laro. Nagbabala rin si Brown tungkol sa magiging sitwasyon ng Knicks sa Game 4 kung mauulit ang parehong kalamangan ng Spurs sa free throws. Kung mangyayari ulit ito sa Game 4 na magiging 24-8 sa second half, magiging napakahirap para sa amin na manalo, dagdag niya. Sa kabuuan ng laban, nagtala ang Knicks ng 18 na naipasok mula sa 22 free throw attempts. Samantalang ang Spurs ay nakapagpasok ng 25 mula sa 32 attempts. Si Wembanyama ang naging pangunahing sandata ng San Antonio sa kanilang mahalagang panalo matapos siyang umiskor ng 32 points. Ipinakita niya ang kanyang husay sa opensa sa pamamagitan at halos perpektong 8 of 9 mula sa free throw line. Dahil sa kanyang mahusay na performance, nagkaroon ng malaking bentahe ang Spurs sa mga kritikal na sandali ng laro. Hindi lamang si Wemby ang nagningning para sa San Antonio, dahil nagbigay rin ng malaking kontribusyon si Stephon Castle, ang former star ng Yukon Huskies, at naging epektibo rin sa free throw line sa pag-show shoot ng 5 of 6 attempts. Ang kanilang pinagsamang opensa ang naging susi upang manatiling kompetitibo ang Spurs laban sa New York Knicks. Sa kabila ng mahusay na ipinakitang laro ng Spurs, nananatili pa ring nasa magandang posisyon ang Knicks upang makuha ang kampyonato ng NBA Finals. May pagkakataon silang makabangon at makuha ang mahalagang panalo sa Game 4 na gaganapin sa Madison Square Garden ngayong Huwebes. Kapag nagtagumpay ang New York, magkakaroon sila ng malaking 3-1 na kalamangan sa serye na maglalapit sa kanila sa inaasam na titulo. Pagkatapos ng Game 4, lilipat ang serye sa San Antonio para sa Game 5 sa Sabado, kung saan inaasahang magiging mas mahigpit at mas kapanapanabik ang laban ng dalawang team. Ano man ang pananaw sa officiating, malinaw na mas mahusay ang Spurs sa second half at sa kabuuan ng 48 minutes ng laro ngayong araw. Dahil dito, may pagkakataon silang maitay ang serye sa 22 at ibalik ang momentum sa kanilang panig.